ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sinasabi na iba-iba ang panahon ng bawat tao. Depende sa edad at sa dekada noong kabataan nito. Pero dumarating daw ang panahon sa bawat dekada na kung saan ay nababaliktad ang mundo. Ikaw kabarangay, naramdaman mo din ba na minsan sa kabataan mo ay bumaliktad ang mundo? Dear Papa Dudut, ako po si Kyle, 28 years old. Ang aking pong ikukwento ay nangyari noong 1 taon lamang. Isa po akong freelance editor at minsan ay may mga vlogger at content creator na nagpapa-edit sa akin. Meron ding school projects, AVP ng ilang kumpanya at kung ano-ano pang mga video presentation at mga okasyon. Aaminin ko po na medyo maarte po akong manamit. Gusto ko'y laging maayos, malinis at higit sa lahat ay mabango. Maselan po ako pag may naaamoy na ako sa sarili ko na iba sa alam kong amoy ko, Papa Dudut. Naliligo po agad ako at maarte na po kung maarte, pero yun po kasi ako. Mag-isa lamang po ako sa tinitirhan ko kaya ako po ang lahat. Luto, linis at ang pinaka pinagtutuunan ko talaga ng oras ay ang paglalaba at pagpaplansya ng gagamitin ko. Papa Dudut, hindi po ako rocker pero long hair po ako. Nasa lampas balikat na po ang buhok ko noon at alaga ko po ang buhok ko. Shampoo at conditioner lang po ang gamit ko pero paminsan-minsan lang. Ayoko po kasing madamage ang buhok ko. Kaya hindi ako nagkukulay o naglalagay ng ibang mga hair products. Kaya yung buhok ko po ay malambot lang at kapag humahangin ay hinahangin po talaga siya. Ang kwento ko po ay sisimulan ko noong nakakuha ko ng isang project. Kinontrata po ako ng isang hindi naman kalakihang kumpanya sa Mandaluyong para i-edit ang magiging presentation nila. Isang buwan ang kontrata ko, Papa Dudut. Yun nga lang po kung dati ay work from home lamang po ako, ito pong project na ito ay kinakailangan kong gawin mismo sa opisina nila at ang schedule ay 6 p.m. hanggang 4 a.m. Kaya wala pang araw kapag umuwi ako at syempre po ay antok na antok. Sa unang araw pa lamang ng pasok ko ay may na-encounter na akong problema. Hindi po sa trabaho kundi sa biyahe ko pauwi galing sa kumpanya kung saan ako nag-i-edit. May nakasakay po ako na isang babae sa jeep. Bata po siya, mga nasa mid to late 20s lang po ang edad. Kabaliktaran ko kasi siya ay napakaikli naman ng buhok. Parang sa panlalaki. Nakasombrero nang makilala ko siya, Papa Dudut. Nagkasabay kami sa jeep, ako ay pauwi, siya naman ay papasok sa trabaho. Nagkatabi kami sa upuan. Pero dahil nga po sa antok ako ay nakatulog ako sa jeep. Actually hindi lang naman po ako ang tulog kasi halos lahat ng pasahero ay natutulog din. Magigising na lamang pag isinigaw na ng driver kung nasaan ng jeep. Ang hindi ko namalayan ay nakakaistorbo na pala ang paglipad ng buhok ko. Dahil tumatama pala ito sa mukha nung sinasabi kong babae, Papa Dudut. Sa mukha ko. Ah! Ay! Bakit mo ako sinabunutan? Hindi kita sinabunutan. Anong hindi? Hinila mo buhok ko. Hindi ko hinila, nahila ko lang, aksidente. Aksidente? Oo nga. Sorry, hindi ko sinasadya. Grabe ka naman. Hindi magandang ugali yan. Anong sinasabi mo? Nagsorry na nga ako. Nagsorry ka, hindi naman sincere. Halatang sinadya mo akong sabunutan. Ang kulit mo naman, sinabing aksidente ko lang namang nahilay ang buhok mo. Nagpapalusot ka pa.
Saka kung sasabunutan kita, hindi lang ganun ang dapat na nangyari. O, edi sinadya mo nga. Ewan ko sa'yo. Huwag mo na nga akong kausapin. Ikaw pa nagsusungit, ikaw na nga may kasalanan. Masungit? Sinong masungit sa ating dalawa? Natural, galit ako. Natutulog ako eh. Bakit ka kasi dito natutulog? Sana nagdala ka ng unan o mas mabuti sana kung nagdala ka na ng kama. Kwarto mo ba to? O, bakit di mo sabihin yan sa lahat na nandito sa jeep? Kita mo? 3 lang tayong gising dito. Ikaw, ako at ang driver. O kung ayaw mong maistorbo ka sa pagtulog mo, ayusin mo yung buhok mo. Maayos ang buhok ko. Itali mo. Bakit ko itatali? Ano to, aso? Piloso po ka pa? Tapusin na natin ang usapang to. Mabuti pa. Sayang oras ko. Imbis na itutulog ko. Oh, matulog ka na. Ano ba? Hoy! Ano na naman ba? Yung buhok mo! Inaano ka ba ng buhok ko? Sira ka pala eh. Itatanong mo pa? Tumatama sa mukha ko. Anong gagawin ko? Malakas ang hangin. 4 lang ang pwede mong gawin. Una, ayusin mo yung buhok mo para walang maistorbo. Pangalawa, patigilin mo ang hangin. O pangatlo, putulin mo yung buhok mo. Pang-apat, bumaba ka na kaya at doon ka magpalipad ng buhok mo sa labas. Bakit ko puputulin? Ba't ako bababa? Ano ka, sinuswerte? Pues, edi patigilin mo yung hangin. Patawa ka? Hindi mo kaya. O edi yung una na lang ang gawin mo. Ayusin mo yung buhok mo para walang maistorbo. Alam mo, ikaw lang naman umaangal sa buhok ko eh. Paano hindi? Ako lang naman ang tinatamaan. Bakit kasi diyan ka pumuesto? Saan ako pupwesto? Nakita mong punutong jeep? Pwes, magtiis ka. Sira ulo ka pala talaga eh. Bakit ko titiisin na tumatama sa mukha ko yung buhok mo? Ayusin mo. Inaayos ko. Wala ka bang sombrero? Di sana, kanina ko pa sinuot. O eto sombrero ko, bilin mo. Kapal naman. Una, gamit na. Pangalawa, ang luma na. Pangatlo, malay ko ba kung anong meron sa buhok mo? Excuse me? Malinis ang buhok ko ah. Ay, Anong ay? ba't ganyan ang buhok mo? O bakit? Kaya ka pala inggit sa long hair ko kasi ang ikli ng buhok mo. Excuse me, hindi ako naiinggit sa buhok mo. Saka kung maikli ang buhok ko, choice ko to. Kung choice mo yan, ba't ka naiinggit sa buhok ko? Kanino mo ba nasagap yung balitang inggit ako sa buhok mo? Sus, hinila mo pa nga kanina eh. Kulit mo din eh. Hindi ko nga hinila, aksidente kong nahila. Nagsorry na nga ako, ang dami mo pang epal. Ako pa epal ngayon? Sinong epal? 3 lang naman tayong gising dito ah. Kung hindi ikaw at di ako, so yung driver ang epal. Manong epal! Ay Manong, walang bababa. Ako, bababa na ako. Ikaw, sinayang mo oras na dapat nakatulog ako. Bumaba ka na nga, ang tagal na nating nakatigil oh. Tatandaan kita. Oh, alis na. Tara na Manong. Mapadudot ang pangit ng umaga ko noon. Puyat na nga ako tapos may nambubwisit pa sa akin. Tinandaan ko talaga ang mukha ng babaeng yon at ewan kung bakit pero at least may mangyari man sa akin ay alam ko ang itsura ng ituturo ko. Kasi siya lang naman ang kaaway ko. Imbes na matutulog pa ako pag uwi ay hindi na ako nakatulog sa sobrang pagkainis. Pagpipikit ako ay ang mukha ng babaeng yon ang nakikita ko. Para siyang isang bangungot. Sa totoo lang, Papadudot ay maganda naman ang gupit niya at bagay sa kanya. Nabubwisit lang talaga ako sa pag-uugali niya. Imbes na magtrabaho ako ng araw na yon, ay hindi ko na nagawa kasi nga po ay hindi ako makatulog. Nagpunta na lamang ako sa isang mall at nag-ikot para maghanap ng sombrero. Nahirapan ako kasi gaya nga po ng sinabi ko ay maarte ako sa gamit. Kaya naghanap-hanap talaga ako ng bagay sa panlasa ko sa pananamit. May nabili naman po ako pero medyo may kabigatan. Binili ko na rin po kasi maganda naman at gusto ko ang itsura. Kaya kinabukasan po ay madaling araw, pauwi na uli ako ay sinuot ko ang sombrero na nabili ko pagsakay ko sa jeep at saka ako nakatulog. Habang nakasakay sa jeep ay kulang pa ng isa, medyo madalang ang dating ng mga pasahero since pasado 4:00 pa lamang ng umaga. Kaya gaya ng ibang pasahero ay makakatulog din talaga ako sa paghihintay. Ayoko pong uupo sa tabi ng istribo dahil nakakatulog nga po ako at natatakot naman akong mahulog. Santo ko ay hindi ko na rin namalayan kung kailan sumakay yung katabi ko at kung kailan umandar mula sa hintayan yung jeep. Kaso mabigat
ang sombrero ko ay nalipad pa din ng hanginin pagharurot ng jeep. Papadudot, napakaswerte kasi saktong tumama sa mukha ng katabi ko ang sombrero kong may kabigatan na nilipad. Ang mas maswerte ay kung sino ang taong tinamaan ng sombrero, Papadudot. Aray! Hoy! Ay, ikaw? Ikaw? Ano na naman? Sinusundan mo ba ako? Ano? Kapal ah. Mas makapal ka. Bago ako umupo dito, wala nakaupo dyan. Ibig sabihin na una akong umupo dito. Ngayon, anong sinasabi mong sinusundan kita? Hindi ba ikaw ang sumusunod sa akin? Mas makapal ka. Ano na naman ba problema mo? Sira ulo. Kung sombrero mo tumama sa mukha ko. Oh, bakit ka galit sa akin? Ako ba yung sombrero? Sira ulo, sa'yo to eh. Tumama sa mukha ko. Anong sinasabi mo? Inutusan kong tumama sa mukha mo yung sombrero? Puwisit ka talaga eh. Alam mo, puyat ako. Pakailam ko. Puyat ako, kaya please, tigilan mo ako. Bakit? Ano gagawin mo? May sinabi ba ako? Nagbabanta ka eh. Nakikiusap ako. Nagbabanta ka. Nakikiusap nga. Nagbabanta ka. Nagsombrero ako para hindi lumipad ang buhok ko. Kaya itong sombrerong pinalipad mo. Hinangin nga, di ba? Mahangin ka kasi. Nakakapagod kang kausap. Mas nakakapagod kang tignan. So tinititigan mo pala ako. Kapal. Alam mo, akin na yung sombrero ko at manahimik na tayo. Ayoko. Ano? Mag-sorry ka muna bago ko isoli to. Bakit ako magsasorry? Natural, nasaktan ako dahil sa kagagawan mo. Mas masakit pagbintangan. Huwag mo akong idaan sa ganyang salita. Mag-sorry ka na lang. Hindi ako magsasorry. Pwes, hindi mo makukuha tong sombrero mo. Akin na yan. Ayaw! Grabing isip bata naman ito. Kesa naman walang isip. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Dapat! Akin na yan sombrero ko. Mag-sorry ka muna. Hindi ako magsasorry. Hindi mo makukuha tong sombrero mo. Isa. Ano? Dalawa. Oh, ano? Sorry na. O ayan, nagsorry na ako. Akin na yan. Hindi. Nagsorry na nga ako eh. Nag-sorry ka nga, hindi ka naman nag-please. Ah. Akin na yan sombrero ko. Please. Oh, ayan! Uy! Mama, para! Papadudot, hinagis niya sa akin ang sombrero ko. Ang lakas ng hangin dahil umaandar ang jeep. Ayun, nilipad pabalik sa kanya hanggang sa lumipad palabas ng jeep. Pumara agad ako para habulin yung sombrero ko kaso'y nahulog doon sa tulay, pabagsak sa ilog. Papadudot, lalo ako nainis sa babaeng yon. Sinasagad niya talaga ang pasensya ko. Don't get me wrong po ha, hindi ko naman po siya sasaktan pero mag-iisip ako ng paraan kung papaano makakabawi sa kanya. Papadudot, dahil wala po ako sa bahay nung buwaba ako ng jeep ay naglakad na lamang ako at dumaan sa palengke. Nagtingin ako ng sombrero na pwedeng kapalit noong nahulog sa ilog kaso'y wala pong pasado sa taste ko. Kaya bumili na lamang ako ng panali sa buhok ko, magpuponytail na lamang ako pagsasakay ng pampublikong sasakyan para walang naiistorbo ang buhok ko. Baka po kasi madagdagan pa ang kaaway ko. Bumili ako ng 3 panali at isa para sa malapit sa anit, isa sa gitna at isa sa dulo para hindi siya bumubuhaghag kapag hinahangin. Tanghali na nang makauwi ako at kailangan ko pang tapusin ang isang pinapa-edit sa akin bago ako makatulog. Kaso'y hindi ko po kinaya ang antok kaya nakatulog ako habang nag-i-edit. Nang malimpungatan ako ay tinuloy ko ang pag-i-edit. Doon po lalong uminit ang ulo ko dahil magagahol na ako sa oras noon. Nangyari ang lahat ng kamalasan ko dahil sa kagagawa ng babaeng yon. Kapos na naman ang tulog ko dahil kailangan ko na uling pumasok sa kumpanya sa Mandaluyong. Papadudot, alam naman po natin na nakakaapekto sa mood ng tao ang puyat.
Kaya may konting sungit factor po ako ng araw na yon. Dahil nga po sa kakulangan ko sa tulog at sa sobrang inis na nararamdaman ko dahil sa experience ko sa babaeng yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natapos ko naman po ang ini-edit ko. Kaso ay gagahuli na ako ng oras sa biyahe ko papunta sa Mandaluyong. May kaunting oras pa naman po kaso ay ayokong umalis ng bahay nang hindi naliligo at hindi nag-aayos. Kahit nagmamadali ako ay nag-take time pa din ako para sa sarili ko. Nang makapagbihis ay saka ako nagmadaling pumunta sa sakayan, Papa Dudut, at doon ko naramdaman ang stress. At habang nagmamadali ako ay mukha ng babaeng yon ang naiisip ko. Para niya akong kinukulam kasi ayaw akong tantanan ng imahe niya sa isipan ko. Nakadagdag pa ng stress ko ay ang kliyente ko na nagpa-edit noong huling video na sined ko. Nag-message siya sa akin at alam kong galit kasi late ko nang napadala ang video sa kanila. Sinabihan ako na huling paggawa na raw nila yon sa akin. Pinilit kong magpaliwanag kaso'y binara na niya ako na mas madami pa daw magagaling sa akin, Papa Dudut. Nasakta ng pagiging artist ko. Kaya nasagot ko siya ng pabalang kaso'y parang sobra naman yung mga sinabi niya. Payag naman akong mapagsabihan pero wag niya akong minamaliit. Pagkatago ko ng telepono ko sa bagay saka pumasok sa isipan ko na nabawasan ako ng kliyente. Ang mas nakakatakot ay baka siraan pa ako sa iba dahil nga sa sinagot ko pa ito ng pabalang sa text. Kaya bumalik na naman yung isipan ko sa mukha ng babaeng yon. Nagsanga-sanga ang lahat ng problema ko dahil sa kanya. Ang konsiderasyon na lamang po noong araw na yon ay noong pauwi na ako at hindi ko kasi nakasabay ang babaeng yon. Dahil maliwanag na po noong umuwi ako para lang pong mabawi yung late na pagdating ko sa opisina. Araw ng linggo, wala akong trabaho. Hanggat maaari po kasi ay hindi ako nagtatrabaho o tumatanggap ng trabaho kapag linggo. Para naman may oras ako sa sarili ko. Nagpuntang muli ako sa mall para maghanap ng sombrero. Habang wala ay itinali ko na lamang muli ang buhok ko. Papa Dudut, sino ba naman ang mag-aakala na noong hawiin ko ang buhok ko na nakatali ay may tatamaan ito na nasa likod ko? Sakto sa mukha pang tumama na para siyang nilatigo, Papa Dudut. Aray! Sorry, miss. Ikaw na naman? Sinusundan mo ba ako? Kapal mo? Ako pa talaga? Talaga? Wow! Wow mo mukha mo. Talaga? Ikaw may nagwawaw ba sa mukha mo? Bakit ba sinusundan mo ko? Iba ka talaga. Yung confidence level mo, lampas na sa walang kahihiyan. Ba't ako mahihiya? Aba, bakit hindi ang sarili mong tanungin mo? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ikaw bang nagtitinda dito? Sira ulo ka pala eh. Customer din ako dito. Pwes, kung hindi ikaw nagtitinda, wala akong kailangan sa'yo. Ibig kong sabihin, bakit nandun ka kung saan ako nandun? Kung nandun ka, bakit nandito ka pa? Pilosopo ka ha. Walang urbanidad. Big words! Thick face. Nakakatawa ka. Ikaw nakakabwisit. Kung nabibwisit ka sa akin, di dun ka sa malayo. Nandito ang bibiling ko. Ikaw ang pumunta sa malayo. Ewan ko sa'yo. Ang laki-laki nitong mall, dito ka talaga pupunta sa likod ko. Bakit ikaw ang magdidesisyon kung saan ako pupunta? Bahala ka kung saan ka pumunta. Kahit pa impyerno, susuportahan pa kita. Ayoko sa impyerno. Ano, araw-araw kitang makikita? Wow, coming from you. Talaga? Alam ko na kung bakit lagi ka nakasombrero. Para matakpan yung sungay mo. Patawa ka. Seryoso ako. Malis ka na nga dito. Bakit, sa'yo tong mall? Bakit ba kailangan dito ka pa? Ano bang tinda dito? Sombrero, di ba? Ibig sabihin, bibili ako ng sombrero. Alangan naman doon ako maghanap sa underwear. Bakit hindi mo subukan? Mukhang mas bagay sa'yo magsuot ng brief sa ulo. Mas bagay ata sa'yo. Kasi para yung sungay mo, doon lalabas sa butas ng brief.
Ewan, doon ka na nga sa ibang lugar. Bibili nga ako ng sombrero. Kasi yung sombrero ko, hinagis mo sa ilog. Makapagparatang ka. Hinagis ko? Nilipad yun ng hangin. Paano hinagis mo? Doon ka na nga. Bibili muna ako bago ka pumunta dito. Nagdududa na talaga ako na palabas na ng palabas sa ulo mong sungay mo. Kaya lagi kang nakasombrero. Doon ka na. Huwag ka namang buwisit dito. Nauna ako dito. Paano mo mapapatunayan? Ayun, nakikita mo yung security guard? Natural. Puntahan mo siya. Sabihin mo gusto mong ma-review yung CCTV footage kung sino na una sa atin dito. Bakit mo ko utusan? Tinuturuan lang kita. Mas kailangan mo edukasyon. Excuse me, graduate kaya ako? Bumalik ka uli, kailangan mo yon. Mag-master ka sa good moral and right conduct. Bakit? May subject kang ganon? Natural. Bakit hindi mo ina-apply sa buhay mo? Depende sa kaharap ko. Sus! Kahit naman nakatalikod ka, halatang salat ka sa magandang asal. Ano? Wala. Ulitin mo yung sinabi mo. Masakit ba? Sige, doon na lang ako sa underwear. Hoy, bastos! Bumalik ka dito! Papadudot sa laki ba naman ng mall at sa dinami-daming lugar sa Pilipinas, bakit doon pa kami parehong napadpad? Para sa akin ay aksidente ang pagkikita namin doon. Yung sa jeep ay hindi na imposible kasi pareho kami ng sinasakyan at parehong oras kaming sumasakay. Kaya marami talagang pagkakataon na magkita kami sa sakayan. Pero sa mall at sa araw ng linggo, sa mismong araw ng pagre-relax ko ay makikita ko ang isa sa mga dahilan ng stress ko. Papadudot, dalawa lang naman ang source ng stress ko. Yung pagmalapit na ang deadline ng mga ine-edit ko at yung babaeng yon. Bibili din pala siya ng sombrero ng oras na yon. Kung sa bagay ay mukhang luma na yung sinusuot niya. Ako naman ay talagang bibili din ng sombrero kasi nga po kundi dahil sa kanya ay hindi ako mapupunta sa mall ng araw na yon. Kaya masasabi ko talaga na siya ang may kasalanan at nagkita na naman kami. Noong naghiwalay kami sa loob ng mall kung hindi ba naman sobrang malas ay nagkasabay na naman kaming lumabas. Mga 5 hakbang ang layo namin sa isa't isa. Hindi kami nag-uusap pero tila nababasa ko yung mga masasamang sinasabi ng babaeng yon sa isipan niya. Kaya hindi ako nagpatalo, nilabanan ko siya ng titigan at sa isip ko ay madami din akong masasakit na sinasabi. Nagsaywar kami, papadudot. Pero nang makauwi ako ay parang pakiramdam ko. Talo na naman ako. Kasi siya nakabili ng sombrero samantalang ako ay zero. Kahit nakalabas na ang bruha ay hindi na ako babalik sa loob ng mall, papadudot. Kakapusin na kasi ang mga gagawin ko. May bigla rin kasing nagpa-edit at kinabukasan ng maagang maaga ay kailangang ipasa yon. Kaya kailangan ko nang umuwi para magawa ko na. Ayoko sanang tanggapin kasi nga linggo noon at araw ng pahinga ko kasi naisip ko yung huling nagpa-edit na hindi na raw ako kukunin. Baka mawala pa yung bagong kliyente na biglang nagpagawa kaya tinanggap ko na rin, papadudot. Bago ako umuwi, para hindi na ako magluto ay kumain na muna ako sa labas. Naisip ko din na i-treat ang sarili ko. Naghanap ako ng medyo mura pero masarap at magandang restaurant sa malapit lang din doon sa mall. May nakita akong resto na maliit lang. May 3 mesa sa loob pero maayos at malinis. Para siyang medyo pinasosyal na karinderya. Yung pagkain nila sa itsura pa lamang ay mukhang masarap na. Umorder muna ako bago umupo. Bakante pa naman ang 2 mesa at wala akong kaagaw. Nang paupo na ako sa upuan ng bakanting mesa, pakiramdam ko ay sinumpa ang araw na yon dahil kaharap ko ang babaeng kampo ng kadiliman, papadudot. Lakas mo talagang mambuisit, no? Kumakain ako, oh. Bakit? Ano sa palagay mo gagawin ko dito? Kakanta? Nakita mo may pagkain din ako oh. Bakit dito ka pa kakain? Hello, wala ako dyan. Nandito ako. Piloso po kang buisit ka eh. Ang siga mo kasi. Lahat na lang inaangkin mo.
Hindi naman sa itong resto ah. Sa ibang resto ka na kumain. Aba, ano ako, baliw? Umorder ako dito tapos sa ibang resto ako kakain? Bahala ka kung saan mo gustong kumain. Gusto ko dito kumain, kaya wag mo akong pakialaman. Bakit ba kailangan mo akong sundan? Ano bang trip mo? Hello uli! For the nth time, hindi kita sinusundan. Nakita mo na siguro pagpasok mo na nandito ako. Bakit tumuloy ka pa? Nakita kita, pero malay ko bang ikaw yan? Nakatalikod ka eh. Maikli ang buhok, akala ko lalaki. Ano na naman yung pinapahiwatig mo? Wala, masyado kang praning. Alam mo naman ang buhok ko. Nakita mo na nagmamaang-maangang ka pa. Bakit? Ikaw lang ba nagtataglay ng ganyang buhok? Palibhasa, yung buhok mo, pang bading. Mukha kang bading. Yang buhok mo, pareho ng mga basagulero sa amin. Huwag mo nga ginagawang katatawanan ng buhok ko. Kung nakasombrero ka, siguro kanina pagpasok ko malamang nakilala pa kita, kahit nakatalikod ka pa. Sira ka pala eh. Kumakain ako, magsusombrero ko. Palibhasa, wala kang urbanidad. Ako talaga? Sino bang jolog sa atin? Bawiin mo sinabi mo. Oh, ba't ka nagagalit? Totoo ba? Hindi. Oh, huwag ka magalit kahit sabihan kita ng Jologs! Jologs! Kung hindi ka talaga Jologs. Yee! Pwede ba kumain na lang tayo ng hindi nagpapakialamanan? Ay, mabuti pa nga. Doon ka humarap sa kabila. Ano? Para pag nakatalikod ako kung ano-anong gagawin mo? Hindi ako tatalikod sa'yo. Eh di wag. Huwag ka nalang tumingin sa akin. Wow! Ang taas ng kumpiyansa. Feeling pinagtitinginan. Huwag mo na akong kausapin. Okay, timer starts now. Kapal ng fes! Ano ba? Akala ko ba walang pansinan? Eh bakit mo ako pinapansin? Pinapansin mo ako eh. Sinabihan mo ako makapalang fes. Ikaw ba kausap ko? Baliw ka ba? Tayo lang dalawa nandito. Yung tindera nandun sa loob. Sinong kausap mo? Sarili mo? Eh ikaw pala ang siraulo eh. Bakit ko naman kakausapin ng sarili ko? So ako nga kinakausap mo. Hindi ikaw. Kausap ko ang imaginary friend ko. O ano, pahiya ka? Bahala ka. Tumahimik ka na. Yung itsura parang yung mga nakakagigil na kontrabida sa mga serye. Ano? Ako ba kinakausap mo? Sino pang kakausapin ko? Dalawa lang tayo dito. Oh, bakit kinakausap mo ako? Akala ko may imaginary friend ka. O eh sino kausap mo? Imaginary friends ko. Mas madami. Tropa sila. Ikaw isa lang. Kasi kahit imaginary, iilan lang ang gusto ka maging friend. Hindi mo ba ako titigilan? Nananahimik kami ng mga OG ko dito ah. Puwisit ka talaga. Nakakawala ka ng gana. Nawalan ka ng gana? Eh ubos na yung pagkain mo. Wala kang pakialam. Makaalis na nga. Bayaran mo yung kinain mo. Pay as you order nga, di ba? Bobo ka ba? O paano? Aalis ka na? Alangan namang tiisin ko yung presensya mo. O paano? Anong o paano? Basta mo na lang iiwan ang nag-iisang imaginary friend mo? Nauna na siyang umalis. Papadudot, sobrang saya ko nang nag-walk out ang babaeng yon. Actually, hindi naman po talaga walk out na matatawag yon kasi tapos na talaga siyang kumain. Bilib nga po ako kahit nakikipag-away ay natapos siyang kumain. Multitasking yung bunganga niya. Pero ganun pa man ay masaya pa din ako kasi naitaboy ko siya. Nakita ko na siya naman ang umuwing luhaan kasi na bad trip ko siya, papadudot. Nakabawi na ako sa mga pambabad trip niya sa akin. Ninamnam ko talaga yung pagkain ko sa sobrang tuwa. Pero yun palang tuwa ko ay mapapalitan ng ibang pakiramdam. Kasi habang nakangiti ako ay bigla kong naalala yung sinabi ng babaeng yon na mukhang bading ang itsura ko. Wala akong masamang tinapay sa mga bading pero kasi hindi po ako bading. Yun ang problema ko pag may napapansin sa akin ay masyado akong nagiging conscious. Kaya nung matapos akong kumain ay kung ano-anong ayos ang ginawa ko sa buhok ko pero parang sobrang na-conscious ako. Kaya kung ano-ano ang iniisip ko, papadudot. Biglang ayokong mag-jeep kasi magkaharapan ng mga pasahero. Sigurado na may mapapatingin sa akin at saka mapapansin naman ang buhok ko. Baka hindi ako mapakali dahil sobrang bigla nga ako na-conscious ng mga oras na yon. Kaya sa bus na lamang ako sumakay. Hindi ako sanay mag-bus pero nag-bus ako para lamang makaiwas sa mga iisipin ng mga tao na mapapatingin sa akin sa loob ng jeep
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, para akong pugante habang papunta sa bus terminal. Nagtatago ako sa mga tao, halos takpan ng mukha ko para lang wag kong makita na may nakatingin sa akin. Kasi siguradong mako-conscious na naman ako. Ewan nga kung bakit ako ganon. Ayoko nang may papansin sa akin kasi hindi talaga ako mapapakali. Pakiramdam ko ay pinagtatawanan ako ng buong mundo. Sakit ko na talaga ang ganong klase ng ugali, Papa Dudut. Pagsakay ko sa bus ay doon ako pumwesto sa dulo, sa likod para nakatalikod lahat ng tao sa akin. Wala pang driver at ang konduktor, ang nandun lang sa labas ng bus ay ang barker na nagtatawag ng pasahero. Baka matagalan pang makapuno ng pasahero ang bus, kaya sabi ko ay matutulog na lamang ako para hindi ko kita ang mga sumasakay kasi baka mapatingin sa akin. Kung hindi man ako makatulog ay magtutulog-tulugan na lamang ako, basta wag lamang matignan ng iba. Yun nga po ang ginawa ko, hindi pa masyadong puno ang bus at sa katunayan ay wala akong katabi sa likod. Pero naramdaman ko na umakyat na ang driver at ang konduktor. Nadinig ko na ang pagbukas ng makina ng bus at naramdaman ko rin na umabante na kami, paalis. Nadinig ko din ang naniningil na ang konduktor, kaya kahit na kayo ko ay nagtulog-tulugan ako, ay binibilang ko ang pamasahe ko para iabot ko na lamang. Kaya nang kalabitin ako ng konduktor ay inabot ko na kaagad ang bayad ko at sinabi ko ang bababaan ko. Pero kulang pala ang naibigay kong bayad, Papa Dudut. San kayo? Sa palengke lang. Kulang pa ng 2. Ha? Ikaw na naman? Bakit ka na naman nandito? Natural. Anong natural? Paano mo nalaman na nandito ako? Konduktor ako dito. Unggoy ka? Paano? Sinusundan mo ba talaga ako? Paulit-ulit yung tanong mo, hindi nga. Hindi! Bakit nandito ka na naman? Pauwi na ako. Ay bakit dito ka sumakay? Natural, basto. At padaan to sa amin. Ang dami namang bus. Ang tagal na nga nakapila nito. Alam nga naman na hintayin ko pa yung susunod na pipila. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ang kulit mo. Wala nga. Eh bakit nandun ka kung nasan ako? Hindi ko din alam. Kung alam ko lang, hindi ako tutuloy pag alam ko mapanganib ang lugar. Lahat na ng pag-iwas, inisip ko na. Ilang beses na, hindi na ata tsambang matatawag yun. Feeling mo ba may masama akong balak sa'yo? Malay ko. Hoy, kabahan ka naman. Hindi ako manyak, no? Alam ko naman kasi bading ka. Paano ka magkakagusto sa akin? Hindi ako bading. Tsaka paano ako magkakagusto sa'yo? E tomboy ka. Di ako tomboy. We, hindi. Hindi. Ikaw ang bading. Hindi nga ako bading. We. Tomboy. Bading. Tomboy. Bading. Tomboy. Eh ano ngayon kung tomboy ako? So tomboy ka nga. Hindi ako tomboy, ikaw ang bading. Hindi nga ako bading. Bakit magalit ka sa bading? Pauso ka. Wala akong sinabing galit ako sa mga bading. Sa'yo lang. Hindi nga ako bading. Magpakatotoo ka, te. Kung hindi ka lang tomboy, nahalikan na kita eh. Hindi ako tomboy. Sinasabi mo hindi ka tomboy. Kasasabi ko lang, di ba? So gusto mong mahalikan kita. Yuck! Kaya pala sabi ka ng sabi na bading ako. Para mainis ako tapos halikan kita. Hindi mangyayari yun. Kasi nga, bading ka. Ang kulit mo ah. Hahalikan na kita. Subukan mo para dumugo yung uso mo. Yak! May sakit ka? Ano? Bakit dudugo ang uso ko pag hinalikan kita? Eh di may sakit ka? Ako walang sakit. Ikaw masasaktan. Baka unahan kang halikan ng kamao ko. Oh, manununtok ka. So tomboy ka nga. Palalabasin ko lang ang masculine side ko para matauhan ka. Sige, kung hindi ka tomboy, pakita nga ng picture ng boyfriend mo. Bakit gusto mo makita ang picture ng boyfriend ko? Aha! Titignan mo kung gwapo, no? Bading ka nga. Ang dami mong sinasabi. Wala kang picture ng boyfriend mo kasi nga baka girlfriend ang meron ka. Wala akong picture ng boyfriend ko dahil wala pa akong boyfriend. Ayun! Anong ayun? Wala kang boyfriend kaya akong pinupuntirya mo. Kapal
talaga. Yak! 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 Pwes, manabik ka dyan. Hindi mo ako makukuha. Manong, para! Kapal mo! Hoy! Kulang yung binayad mo! Papa Dudut, isa na namang victory at tuwang-tuwa ko lalo na nung sigaw ng sigaw ang babaeng yon na kulang daw ang binayad ko. Hindi naman ako pinigilang buwaba ng driver basta ang nasa isip ko na mga oras na yon ay masaya akong magtatrabaho at matutulog dahil naka 2 points na ako sa babaeng yon. Alam ko na kasi ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya kaya pwede ko nang imbestigahan ang background niya. Malapit lang sa amin ang pinaka-terminal nila kaya pwede akong mapadaan doon minsan at mag-imbestiga. Ang hindi ko lang na-anticipate, Papa Dudut, ay ang gagawin din ng hakbang ng babaeng yon. Tinandaan niya pala kung saan ako bumaba at gaya ng plinano ko ay yun din ang ginawa niya. Habang nagtatanong-tanong ako sa terminal ng bus tungkol sa kanya ay nagtanong-tanong din pala siya sa lugar namin tungkol naman sa akin. Hindi ko alam kung pareho kami ng pakay na makaganti. Pero yun kasi ang bala ko. Madami ako nalaman tungkol sa babaeng yon na kinagulat ko hanggang sa magkita kami ulit isang madaling araw. Noong magkaharap kami ay kapansin-pansin na tahimik kami at hindi nagbabangayan, Papa Dudut. Ay! Manong, bayad! Bayad daw po. Salamat. Walang anuman. Manong, bayad po. Manong, bayad. Manong, bayad daw! Eto po, isa lang po yan. Isa lang daw yan! Salamat. Pero sakto lang pala nabigay ko sa driver. Kaya siguradong alam niya na isa lang yon. Pero salamat. Mahina kasi ang boses mo kanina. Medyo mahina din kasi ang pandinig ni kuya. Kaya kailangan lakasan ng boses. Kilala mo yung driver? Ilang beses na nating nasakyan tong jeep niya. Ah, talaga? Hindi talaga ako observant. Oo nga. Sorry. Ha? Ha? Saan? Sige, mauna ka na magsalita. Salamat. Sorry ah. Saan? Sa mga nasabi ko sa'yo. Alin dun? Yung sinabi kong tomboy ka, nalaman ko na hindi ka naman tomboy. Tsaka hindi talaga pangit ang buhok mo. Maganda siya. Bagay nga sa'yo eh. Gusto lang talaga kitang asarin, kaya ako sinabi ang mga yon. Paano mo naman nalaman na hindi ako tomboy? Huwag kang magalit ah. Saan naman? Basta huwag kang magalit. Hindi, promise. Nagpunta ako sa terminal ng bus na pinagtatrabahuhan mo. Nagtanong-tanong ako doon tungkol sa'yo. Kaya alam ko nang hindi ka talaga tomboy. Huwag kang magalit ah. Nakakagulat, pero hindi naman ako nagagalit. Salamat. Huwag ka din sanang magagalit ha. Saan? I mean, hindi ako magagalit. Ano ba yon? Ganon din ang ginawa ko. Nung bumaba ka ng bus nung linggo ng gabi, di ko na inalis ang tingin ko sa'yo kahit palayo na yung bus. Nakita ko kung saan kalye ka pumasok. Kaya nagpunta ako doon at nagtanong-tanong din ako tungkol sa'yo. Nakarating ka sa amin? Oo. Sikat ka pala doon. Isang tanong ko pa lang na ituro na agad sa akin ang bahay mo. Nalaman ko din na hindi ka bading. Sobrang sorry sa mga sinabi ko sa'yo ah. Kalimutan na natin yon. At least nakilala na natin ang isa't isa. Nakilala natin pero hindi pa tayo nagkakakilala. Kaya magpapakilala na ako ng formal. Ako si Malin. Ako naman si Kyle. Nice meeting you, Kyle. Nice to know you finally. Long overdue. Nalaman ko na din kaya pala ganyan kaikli ang buhok mo. Nagdo-donate ka din pala ng buhok dun sa organization na tumatanggap ng buhok para sa mga cancer patients. Oo, kaya nalaman ko din na ilang beses ka na palang nagpapahaba ng buhok. Oo, pinapahaba ko para i-donate din dun sa parehong organization kung saan ka nagdo-donate ng buhok. Ang liit ng mundo, no? Sobra. Pinasikip lang natin masyado dati. Anong nag-udyok sa'yo na maging hair donor? Mama ko, Bakit? Nasaan siya? wala na siya. Cancer din. Ay, sorry.
Pasensya ka na ha. Okay lang. Eh ikaw, ano naman ang reason mo? Same din. Si nanay. Wala na din siya. Sorry din. Isipin na lang natin happy na sila. At happy sila sa atin sa ginagawa natin. Malay natin, magkumari na pala sila dun sa itaas. Oo nga. Baka pinagtatawanan nga nila tayo dahil sa mga kasungitan natin eh. Pangako ko kay mama noon na kahit sa maliit na paraan tutulong ako sa mga cancer patients. Nagdo-donate din ako ng dugo regularly. OMG! Ako din! Ay talaga? Alam mo, magsabay na lang tayo mag-donate para may katsikahan ako. Oo ba? Pero siguradong hindi tayo magkakasabay mag-donate ng buhok kasi nagpapahaba ka pa lang. Ako ay do-donate ko na to mga 1 month pa para humaba pa. Siguro mahaba na buhok mo nun. Oo nga. Pero okay lang. Maganda nga kasi pag maikli ang buhok mo. Ako naman, pahaba na. At pag mahaba ang buhok mo, ako naman maikli uli. Parang baliktad lagi ang mundo natin. Oo nga. Papadudot masyado kasi kaming nadala sa kapangitan ng unang pagkikita namin kaya ayon, hindi namin tuloy nakilala ng tama at mas mabuti ang isa't isa. Pero noon yon, ngayon ay hindi lang kami magkakilala kundi mas lalo kaming naging active sa mga pwedeng maitulong sa mga cancer patient. Papadudot, dati hindi ako makapag-donate financially pero ngayon maganda na ang trabaho ko. Kasi kinuha na akong permanenteng editor sa Mandaluyong, yung kumpanyang nagbigay lang sa akin ng racket. Bukod pa roon ay may mga side racket pa akong editing. Kaya yung 5% lagi nang natatanggap ko sa regular job o sa special projects ko ay iniipon ko at dinodonate sa sinalihan naming organization para sa mga may cancer. Malit lang ang naambag ko pero ang importante sa akin ay nakakapag-ambag ako. Si Malin po ay lagi kong kasama dahil yun din ang pangako niya sa mama niya para sa mga nanay namin, sa mga ngailangan ng serbisyo at kung ano pa ang maibibigay namin ay magpapatuloy kaming tumulong hanggat kaya. 1 taon na kaming active ni Malin sa organization. Pero noong magkakilala na kami, mahigit 1 taon na din kaming sabay na tumutulong sa abot ng aming makakaya. Kami namang dalawa ay mag-1 taon na ding active ang love life. Opo, papadudot. Kasing active ng pagtulong namin ang love life namin bilang magkarelasyon. Doble saya kami sa relasyon namin at ganon din kami. Pag mahaba ang buhok niya ay maikli naman ang sa akin. Tapos pag maikli ang buhok niya, mahaba naman ang akin. Hindi man magkita sa parehong haba ang mga buhok namin ay lagi namang nagkikita at magkasama ang mga puso namin. Isa po sa mga layunin ko kaya ko po ibinahagi ang kwento ko ay para mahimok din ang ating mga kabarangay na kung kaya nating tumulong ay tumulong tayo sa kahit na anumang paraan na maaaring makagaan sa mga nangangailangan. Hindi kailangang malaki, hindi din naman kailangang pera. Ang kailangan ay ang presensya ng bawat isa para sa mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat po Papa Dudut at binigyan mo ng pagkakataon ng kwento ko. Naway hindi magsawa ang Barangay LS sa pagtampok ng mga kwento namin sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kyle. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever